Hey guys, this is me again, Jen, and I'm back with another life update. This is somewhat like a continuation of the Lipat Bahay serye, and at the same time, we have a news for you. We have a new baby, an addition to our small family. So if you're interested, then just keep on watching. Thank you, Bards. Ready talaga siya, B. Lang. So today, may mga gamit pa rin kaming ililipat dito. So yun na lang yung mga maliliit na items. We will try our best na i-complete namin, i-transfer yung mga maliliit na mga bagay na yun from the apartment dito sa bahay. Kasi I really need to organize na the things so that we can buy some of the furniture na kulang dito sa bagong bahay. And yun na nga guys, I have a very important announcement or no, special news sa inyo kasi we have an additional part sa munting pamilya namin. Hindi ko alam guys kung kailan nag-start yung fixation niya with cats. Ako personally, I'm not really into pets. Like growing up, wala talaga akong pets na inaalagaan kasi for me, malaking responsibilidad siya. And since sobrang dami ko ng responsibilidad sa buhay, it never occurred to me na gusto ko mag-alaga ng pets. As in, never talaga. Tapos si Bards, as in gusto niya magka-pets. Halika nga, Bards. Ba't gusto mo magkapusa? Kasi growing up, hindi ako nagka-chance magka-pet kasi nga, yung bahay namin, maraming tao doon. So, kino-consider mo lahat kung sino yung nasa loob. Like, may tita ako na allergic sa mga fur, gano'n. So, never ko na-experience. Doon, nagka-aso ako noon, dinala ko sa bahay. So, ayun nga, allergic yung tita ko. Ang ending, si mama yung nag-alaga doon sa apartment namin. So, nandun yung mga aso. So, ako, hindi ko siya naalagaan kasi doon ako sa kabilang bahay nakatira. And then, ayun, mag-practice na tayo mag-alaga. Practice alaga. So yesterday, galing kami sa kasal ni Mariela at saka ni Deb. Tapos from the airport, dumiretso siya somewhere. Sabi niya, may dadaanan daw siya. Tapos it turned out, bumili na nga pala talaga siya ng pusa. Pakita ko na lang sa inyo kung anong ganap last night nung pagdating ng pusa. Wala na, we're officially fur parents. Meet Kumu. Hi! I'm scared. Hello. Naninibago siya, Bard. Naninibago siya. Welcome to your new home. Come on, don't be scared. Hello. Sabi ni Bards, introduce mo daw muna namin siya sa maliit na room. So this is his room. So ito yung cat litter niya, scratch pad, and yung water niya. Pina-familiarize pa ba niya? Umihi na siya, guys. Ang galing. Namuo-muo yung inihi niya. Hindi niya sinabi sa akin na bibili na pala siya. Itong mga to, na-order na pala niya lahat ng to. Hindi ko man lang alam. Nag-prepare ng cat food si Bards. Grabe, handang-handa ka talaga, B. Kailan mo in-order lahat ng mga cat essentials na to? Ano ba? 7-7? Ay, naku, wala talaga akong alam, guys. Na-in-order niya yan. Ito, yan. Wala na, na-shock na lang ako. First meal. Actually, amoy corned beef. Tingnan nyo, may nabili na siyang bed para sa pusa. Di ba cute? Pero, dito siya. Nagtatago siya dyan. Yes, Kumo? Hindi pa siya sanay sa bed. Dito ka. Dapat masanay ka na dito. Sakto ka. Yan. Oh, di ba? Good night. Ayaw niya talaga dyan. Gusto niya sa may kortina. So ayun, that was Kumu's first night here sa apartment. Medyo nanibago pa siya last night, pero parang mabilis naman siya nag-adjust. Ngayon medyo, I think, comfortable na siya. Grabe, na-shock talaga ako kay Bards. Pagdating ng pusa, ready na lahat ng mga gamit ng pusa. Hindi ko alam na nag-order na pala siya ng mga gamit sa pusa, guys. Kaya pala sobrang daming parcel namin sa labas. Wala na akong choice. Pinaghandaan na niya talaga to. So, eto na. We have a baby. Yan si Kumu. Kumu. Bakit Kumu? Sabi niya, Bards, mag-isip ka ng pangalan ng lalaki. Sabi ko, Adonis. Bakit Kumu yung name?
It's Kumo, Kumo. Japanese word ng cloud. Mukha siyang cloud, oh. Ayun, oh. Puti kasi siya. Kasi white siya. And we love the sky, we love to travel. So that's why Cloud. I-Cloud na name ng sasakyan ni Bards. And Japan is our favorite country. Si Renz Bernard, nakaisip nun. Siya na talaga lahat. Before pa dumating yung pusa na yan, naisip na niya talaga lahat ng bagay. Nag-research na siya and all. So ako na lang talaga ang naninibago sa mga bagay-bagay, guys. Kagabi ayaw niya pang hawakan. Ngayon, nahahawakan na niya. Natatakot pa siya kagabi. Pero ngayon, try natin. Ay, kasi wala akong idea sa paano mag-alaga ng pusa. Yung breed pala nito, this is Ragdoll. Bakit Ragdoll yung napili? Pag ragdoll kasi guys, family friendly. So okay siya sa mga kids and all. Kasi malambing sila at saka chill sila. Say hi to the vlog. Hi! A pretty boy. Kagabi, medyo natatakot pa ako hawakan siya kasi wala talaga ako idea, guys. Pero ngayon, medyo maganda na kasi niya. Kumo. Hello? Nakit pa siya. Ano ba yan? Maglilinis na ako. Bumili na din pala si Bards ng vitamins. O, si Liza pa. Ayan yung food. Grabe ka talaga, Bards. Sige, ready na nga talaga siya maging fur dad, guys. Ako hindi pa. It's tuna and chicken. Amoy corned beef kasi siya. Wow. Ito daw, pampaganda ng fur nila. Grabe. Ano yan? Toppings. Anong toppings yan? It's pure beef liver. Tapos ito, egg yolk. Oh. Kami naman, yung ulam namin, adobo. Of course, rice. Di pa siya sanay kumain sa labas. So, dito siya. Hi. Diyan kasi siya nasanay kumain. So, pang third meal na niya yan. Ngayon guys, ganito kadaming damit ang kailangan kong tupiin today. Habang yung isa dito, pinupunasan niya. Si Kumo. So itong damit namin, naipon siya kasi pumunta kami ng Japan tapos nakikasal pa kami sa Jansan. Kaya sobrang dami. Pero it's better na naipon siya na ganito na malinis siya kaysa mga madudumi pa siya or mga labahin pa, diba? And I know I'm not the only person na tinatamad magtupi. Kasi nakakatamad talaga siya. But I have to do this today. Ako guys, pinakayo ko yung nagtutupi. Pero gusto niya maglaba. Pero buti na lang si Bards, napapagtyagaan niya kahit paano. Thank you, Bards. Buti na lang din, masipag siya mag-washing machine. So basically, with our marriage, or sa buhay mag-asawa namin, actually kahit nung we're still living together as like magjowa, I don't know, it comes naturally na kung sino yung gumagawa ng isang chore, automatically yung isa yung gumagawa ng isa pang chore. So say for example, kapag yung isa, siya yung nagluluto, automatically, yung isa yung naghuhugas ng plato. In terms naman dito sa paglalaba, kung sino yung naglalaba, which is si Bards, automatically, ako yung nagtutupi ng damit. Alam niyo naman, pag buhay mag-asawa, minsan yung mga household chores. That's one of the reasons kung bakit nag-aaway. Pero at least, it's working for us. At the moment, buti na lang din talaga guys, si Bards, sanay siya sa gawaing bahay. Or else, yan siguro yung palagi namin pag-aawayan. Minsan din, kapag ako yung nagsasalang sa mga damit sa washing machine, tinutulungan niya ako, siya yung naglalabas or nagsasampay ng mga damit. Yung paglilinis, minsan, especially nung sa lumang apartment, hindi namin masyadong nagagawa kasi travel and travel. Tapos alam niyo yun, ang hirap i-organize ng mga bagay-bagay. So that's why, right now, dito sa bagong bahay, that's my promise to myself na I'll be more organized with our things and we keep it minimal. Kasi kapag nagta-travel kami, kung ano-ano lang binibili namin, mga alam niyo yun, mga maliliit na bagay, pero kapag naiipon na siya, ang dami na pala. So, it turned out, wala na kami mapaglagyan sa mga gamit namin. Kasi when we travel, nasa isip namin, ay, maliit lang naman to. Like, we still have space, parang ganon. But in reality, dahil sa sobrang na naming binibili, ayun, nag-accumulate na lahat. Especially sa Japan, ang dami talagang mga anik-anik na mga pwede mong bilhin. Kailangan kong i-ask yung sarili ko before namin bilhin. Kailangan ba namin to? Is this a necessity? Parang ganon. Para hindi siya maipon. Currently, I am just trying to sort before ko siya ilagay sa cabinet. Yung panglakad, pambahay. Ito, may mga workout clothes din si Bards. So, I need to like separate them. And you know what we really need ni Bards? I realize we need like a weekly cleaner. Yung tipong bibisita lang dito every weekend para maglinis.
Parang ganon. Pero kaya ko naman siya as long as wala kaming magganap sa buhay. Pero minsan kasi sunod-sunod. So naiiwan na naman yung mga dapat lilinisin. Alam nyo, may bagong inano ngayon si Bards. Yung pumunta kami ng Japan kasama si Doc Dex, tumatanggap siya ng mga pasabay. Sobrang na-enjoy niya. Pinusok ko yung mga RL tsaka lakos. Alam nyo, we realized si Kumu, meron na siyang favorite spot dito sa bahay, guys. Wala pa siyang 24 hours. Parang nakahanap na siya ng favorite spot. Mas ayaw kumain ni Kumu, treats na lang daw. May binili pala talaga siyang pangganyan, guys. Ready talaga siya, B. Ready ka na talaga maging for parent Bards. Kami, snack din kami. Turkish tea. And we have Tokyo banana. My favorite. Ano, finish na. I'm finally done. Nasort ko na yung mga damit. Tapos ilalagay ko na sila sa cabinet. Si Kumu nandito. That's yourself. Actually, dyan yung favorite spot niya, guys. Habang ako ay nag-a-arrange ng closet. Gusto niya dyang umupo, guys. Habang aayusin ko yung boxers ng tatay niya. In fairness, sumusunod talaga siya sa akin. I'm starting to love you na, ha? Wala pang 24 hours, guys. Nahuhumaling na ako sa kanya. Because he is so adorable. So, this is Bard's cabinet. Yung mga damit muna yung una kong ilalagay sa cabinet. So, usually, yung mga panglakad niya, yun yung mga hinahanger ko. Tapos, yung mga pambahay, yun yung fino-fold ko dito sa baba. And this is where I put the shorts. And there you go. Diyan yung mga shorts. And dito naman, magulo siya. Dito ko nilalagay yung pants. And, pants are done. Now, dito naman is yung mga boxers niya and the socks. And let's magic! And there you go. The boxers, the briefs, and socks are all organized. We have a surprise. What? Kumu! You have a pamangkin! May pamangkin ka na. Meet Tito Dex! Come on. Paano ba tinatawag yung cats? Saan to galing? Nashock ako, galing kaming kasal, diba? Tapos after airport, pumunta siya somewhere. Saan tayo pupunta siya? May kukunin ako. Nasa cat era na naman siya, Cat be. era siya, be. So, After beta fish, cat era. That's Tita Dex. hello! Meow! Meow! At ayun na nga, nagtatago si Kumu kay Doc Dex. Today is another day. So, yesterday guys, nag-IKEA kami. Ito yung mga nabili namin. And we will assemble this one. Kumu, this is Chanel. Ayan, introduce yourself para kapag wala kami, ito mag-aalaga. Medyo na-stress kami kahapon kasi nag-traffic kami ng malala. Akala namin, from IKEA, makakauwi kami agad. Pero grabe kasi yung baha sa saan ngayon sa Valenzuela. So, matagal kaming nakauwi, kaya kawawa talaga siya. Late siya nakakain. So, that's why si Chanel, pina-introduce na namin kay Kumu. Baka hindi masyadong clear yung chika ko kanina. So, yesterday, we went to One Adela Med. Sinamahan namin si Doc Dex sa first appointment niya sa One Adela. Kasi nahihiya siya na sa first appointment niya, siya lang mag-isa. So, that's why sinamahan namin siya ni Bards. After that, we went to IKEA kasi meron pa kaming dapat bilhin dito sa loob ng bahay. I bought like drawer for my vanity desk and also like the desk also for my vanity area and carpet for the living room at iba pang mga anik-anik dito sa bahay. We really thought na maaga kaming makakarating. So, perfect lang din para sa dinner ni Kumu. Pero grabe yung baha talaga sa Valenzuela. Hindi siya passable, yung daan. So, na-stuck talaga kami sa Skyway at sa NLEX. So, from Pasay to Pampanga, it took us like 8 hours. Supposedly, guys, kaya yan siya ng 1 hour and 30 minutes. Or if like may traffic, mga 2 hours, that's the maximum na. Pero last night, grabe, 8 hours kami sa daan. Nakauwi na kami almost 4 a.m. So, around that time na nakakain si Kumu. As in, sobrang na-guilty ako. As in, I was really worried. Ilang days pa lang kami, pero grabe na yung attachment ko sa kanya. Tapos, coming from me na ayoko magkaroon ng pet. Pero like, he's so easy to love. Tapos yun, I was really worried. Feeling ko nagtampo siya. I feel like, ganun. Kasi matagal-tagal siya before niya kami nilapitan. But buti na lang, okay na siya. Tapos ngayon nga, inintroduce na namin si Chanel sa kanya. Kasi hindi pa namin siya masyadong ini-introduce sa mga tao. Kasi bago pa nga lang siya. So nag-warm up pa nga lang siya sa amin. Tapos i-introduce pa namin siya sa mga iba't ibang tao. But because of what happened last night, so that's why pinapunta na ni Bards dito sa Chanel, pinsan niya, para mag-warm up na din sa kanya. So just in case, last night will happen again. So at least may makakapag-take care na sa kanya. Feeling ko talaga anak ko na siya, guys. Nag-meow
Isa. Wait lang. This snacks ako. I'm having pistachio chocolate and Turkish tea. By the way, this pistachio chocolate from Japan. This is so good. Pinasnack ko na kanina si Kumo. So, yung amo naman yung magsasnack. Di pala. Siya pala yung amo. Ako pala yung alipin dito. Mali. May pakulo yung Renz Bernard. Papipiliin niya si Kumo kung alin yung gusto niyang food. Alin dyan gusto mo? Uy, ang camera. Guys, kayo yung pinili ni Kumo. Kakainin niya kayo. Wala siya napili. Ikaw na pumili, Bart. Ito na lang. Magano tayo ngayon? It's tuna and beef. Hinahatid ni Bards yung parents niya sa dialysis. So, let's assemble this step ladder first. Tapos, may bantay ako. Habang nag-arrange. Ayan siya, bantay ko. Grabe yung ulan. Hindi tumitigil talaga. And the smaller and the bigger one. I'll need this. Okay, let's go. Ay, it's not working. Hindi siya swak. Manual tayo for today's video. I'm not here for you to blow your one and only chance. Ay, ang bobo. Dapat kong luwagan. Why did I do that? Pati sa kabila. Ano ba yan? Hopes for us tonight, for this here thing to turn out right. So from the start, let's get this one. Yung amo namin, nagbabantay. Malapit na, sir. Konti na lang, sir. Wait lang, sir. Pag ikaw, maipit dyan. Okay. Our ladder is ready. Tcharing! So, if may kukunin sa taas, you will just use this one. And if hindi siya gagamitin, we fold, and then stow. Okay. Next. Wait lang. There. And there. And there. Sleep tight. And our vanity drawer is done. Tcharam! One more. May napagod po mag-assemble ng drawer. Kakahiya naman sa amo namin. Ang sarap ng tulog niyo, Bart. Oo, dikit ka. Dikit na, dikit. Ako na. Okay. And it goes there. Move pa natin, no? And there, this is my vanity corner. Maglalagay pa ako dyan ng mirror. And we're done. It was a success. Okay. Hindi na ako nakapag-vlog after maglinis or mag-arrange ng mga gamit kasi nag-dinner kami with my mother-in-law and father-in-law. Medyo nahihiya pa ako mag-vlog na kasama sila, guys. And yesterday naman, nag-pest control dito sa bahay kasi yung may-ari, he decided na i-pest control itong buong bahay, which is really, really nice. And we found out may certain area sa cabinet na may anay na siya. And especially ngayon, tag-ulan, so we really need it. Yung anay is they thrive in moist. So, we were really happy na nagpa-pest control or sinama itong bahay na to sa pest control. Kasi originally, yung bahay niya, yung pinapest control niya, which is malapit lang dito. Tapos, sinama na niya yung nirerentahan namin. So, thank you so much po sa owner. So, yun lang yung ganap kahapon. So, that's why I wasn't able to vlog. Tapos, madaming tao yung nandito. Yun nga yung staff ng pest control. Basically, that's what happened yesterday. And I think I'll end the vlog na here kasi medyo mahaba na, guys. I will definitely
definitely update you once natapos na. Hindi pa kasi talaga kami tapos maglipat. Pupunta pa kami ngayon sa apartment. Last hakot na lang namin, hopefully today, kasi kailangan namin siya matapos before the end of the month kasi yun yung last rental namin sa apartment. So that's it for today's vlog. Thank you so much for watching. Say bye! Say bye! Bye guys!